kung wala daw ano ni kung paano nila i-portray ang peace, no? Siyang isa dito pinasahi ang iyang ginhimo sa iyang portrayal niya. Ang duwa ka contestant, first and second contestant, ang gin-drawing nila, kung gin-portray nila, ang siyempre kanami sang environment, no? Sunny day, ay may mga kanami sang environment. Ang isa dito pinasahi, ang iyang portray dito stormy, no? Mabinagyuhon, may nagpo nga mga balod, nagakabanggi ang mga kahoy. Dason may kita niya sa mga judges. Kag siling sa mga judges dito, paano mo maportray ang peace sa sining inimo nimo? Siling niya, sirs, siling niya, stormy ang sa palibot. Siling niya daw ka chaotic ang palibot, tuga sa mga baglas na hangin. Pero siling niya nakita niyo na ang gamay nga buho. Sa gamay nga buho, ara ang peace, ara iya buto. Siling niya, para sa ako, amo na siya ang peace. Kay siling niya sa likod sa mabinagyuhon, nga palibot, pero siling niya ang mother bird, kagang iyang mga buto niya, ara sila sa safety nga duog, no? Nga hindi sila matandog, as if hindi sila affected sa likod sa mabinagyuhon nga palibot. Siling niya linong lang sila, matawhay lang sila. Siling niya, para sa ako, na muna siya ang peace. Sa aton pa nga mo ran kabuhi naton Kristohanon, sa likod sa mabinagyuhon nga kamuhi naton, kag kon ano man nga mga ara sa palibot naton, ang aton nga mind and our minds and hearts nagapabilin nga malinong siya, no? Tungod nga ang Ginoo naton ara siya, no? Ang iya nga peace ginhatag sa aton, kag amo na siya ang naga-strengthen sa aton. Hindi ba nambal sa the book of Philippians chapter 4, ano na daw? Muna lang ang baldira, nga and the peace of God, ano kani, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ, ano? Jesus. Ang kalinong sang Diyos magatipig sa aton mga pangunaw na kagaton mga tagipo soon. You know, ang kalinangay na hindi na siya mabakal, no? It is a priceless position na ginatag sa Ginoo sa aton nga sa mga nagakinanglan ginahatag sa Ginoo ini libre ang ini nga kalinong sa aton nga mga kabuhi. So i-allow naton ang kalinong sa Dios. Sige, salamat di sini nga ambanon naging amba naton kag magaliton kita diri sa aton nga pagtuon sa punsang Ginoo. Diri kita sa the book of Genesis chapter 41 verse 52. Genesis 41 verse 52 nagasiling dira, Genesis 41 verse 52. Nagasiling dira from verse 451. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said, He hath made me forget all my toil and all my father's house. And the name of the second called he Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Nagapangamoy kita, Lord, di kami sining pagtuon sa imo nga pulong. Kag pagi sining nga mga bagay ma-refresh kami, ma-strengthen kami sa mga pulong mo nga mo natagan sang pagtuon sining adlaw. Di kami sa liwat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ginbasa naton diri na kapalinisang buhi ni Joseph. Ang kabuhi ni Joseph, nakabalo kitang inibata siya ni Jacob.
kag si Joseph naglabot dito sa Egypt because nga ginbaligya siya sa iyang mga utod sa mga negosyante, I think mga Ismailites, mga negosyante, kagindala dito sa Egypt, kagabot sa Egypt, ginakal naman siya, kaya meaning slaves mo, no? Slave siya. Ginakal ni ating Potiphar, ginimo nga slave, and then ginpriso siya sa sala nga wine niya mahimo. Tag sa mulihi nakagwa siya sa may prisuan pagi sa kay King Pero, kay gininterpret niya ang damgo ni King Pero, at dito ka ginhatagan siya sa honor bilang kaginhimo siya nga isa ka gobernador, no? In short, dito sa pungsod sa Egypt. Right hand siya sang hari na Pero. Karon, nakapangasawa dito si Joseph, kag ang iyang asawa amo si Asinat in verse 50, and unto Joseph were born two sons, duha ka anak nga lalaki, before the years of famine. So wala pa mag-abot ang tigulutom, which famine came, which Asinat, the daughter of Potiphera, priest of On, bare unto him. Nakapangasawa si Joseph sa kay Asina, nga bata ni Potiphera, nga isa ka saserdote dito sa lugar nga On, duwa ka lalaki. Ang isa diri amo si Manasi, no? Sa verse 51, and Joseph called the name of the firstborn Manasi. Ang iya kahulugan, for God said he hath made me forget all my toil and all my father's house. Ang iya kahulugan amoy na, ang Diyos nagsiling sa iya, hath made me forget all my toil. Ginhimo niya ako nga malipatan ko ang tanan nga akon nga pagpangabudlay, my toil, ang murang kahulugan niya. I think ang murang kahulugan sa toil, no? Pagpangabudlay, and all my father's house. Kag sa tanan nga ara sa iyang amay, puluyan sa iyang amay, no? Ti malayo siya sa kay tatay niya, kay nanay niya, sa iyang mga utod. Dito siya sa malayo nga lugar. Amo lang kahulugan sang Manasi. Ti malayo ka, siyempre ang kahidlaw mo, no? Ti kaya mo na ang will kang God sa iya, dito siya sa malayo nga lugar. And yet upod man niya ang Ginoo. Why siya ginapabayaan? Verse 52, and the name of the second called he Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Ang ikaduwa niya nga bata, amo si Ephraim, kag ang kahulugan sang Ephraim, ang Diyos naghimo sa akon, nga mangin mabinungahon, sa duta sang akon nga kapipitan. Called me to be fruitful in the land of my affliction. Ti ara siya sa Egypt mo. Iti sa Egypt nakita tang iyang pag-antos dito. Just imagine, no? Ginpriso siya sa wala niya nga mahimo. Ang yet dito sa prisuan, ginpamatian siya sang Ginoo. Kag sang nakaguha siya dito, sang nag-undergo siya sang sang kabudlayan sa prisuhan. Dito man siya nga sang ulihi ginpabuga na kang Ginoo ang iyang kabuhi tungod sa iyang affliction. For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Okay? Just imagine ang promotion kang Ginoo sa buhi ni Joseph, no? Isa ka slave, and yet nakita tang kabot sang Ginoo nga naga-guide sa iya, nagatag sang direksyon sa iya kabuhi until nga gin-promote siya kag position mataas na, no? Kag didto, no? Ginkamayos ang Ginoo.
So ining aton nga pagtuon diri is about afflictions fruit. Bunga kang pag-antos. Bunga sang pag-antos. Idiri ginsaysay naton ang kabuhi ni Joseph kung paano siya ginpamugana kang Ginoo ang iyang nga kabuhi tungod sang bunga kang iyang nga mga pag-antos. Ginpamatian kang Ginoo iyang nga mga pagpangamuyo. Ang nakita ta diri muna yung kabuhi ni Joseph diri ang tinaga barad nga cost na namiang ko din nga tinaga nga cost dira sa verse 52. And the name of the second called the Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Caused me. Ang word nga cause dito siyempre verb, no? Tinaga nga verb, ano yan, nagahulag siya, no? Verb, igambali na sang isa ka special event, a favorable opportunity na ginhatag sang Diyos para sa iya. Okay? Amura ang nagdala sa iya sa isa ka manami nga event sa iya nga kabuhi. God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. So in other words, sa atan nga mga kabuhi nga mga kanakan sang Dios, ang tanan naton nga mga suffering and pain nga aton na welcome bayawon man kita sang Ginoo, no? Okay? Hindi lang nga nagapabilin nga amo lang kita sini luyag sang Dios nga may improvement, may development, no? Ang aton nga kabuhi. Damo kisa nakita naton diri, no? Sa nga gina-promote kang Ginoo. Number 1 diri kay na sila naton si Joseph. Sa Biblia si Daniel. Si Daniel, kita taman slave man to sila. Pero nakikita kung paano ginangat kang Diyos ang ilang kabuhi. Okay? Mga example na. So ang tanan nga suffering and pain he had endured, prepared us, no, for the hour of our triumph. Ang Diyos na kay balo what is ahead. Amalo siya kung ano ang sa unahan naton. Kita way pat naton nakita kung ano ang manginara sa unahan ta. Ang Diyos nakakita sina. That is why nga ang sa tulad nga ginabuhi naton gina-prepare sang God ang aton makabuhi for the future. Sa tulad way ta naintindihan ano bala ini ang kaubutin sa Ginoo. No? Later maintindihan naton ang manginanong sa unahan naton sa ulihi. Kay ginaaman ina sang Diyos. Okay? God knows what is ahead. So there si Joseph, no? Like Joseph, we cannot always recognize the preparatory step sa ato nga kabuhi. Hindi ta ma-recognize pa ano ang mangin sa unahan naton. So, paagi diri sa kabuhi ni Joseph, ma-compare taman nga ang Diyos naga-refine. Do ginakuan siya nung refine, do refining, ano ra. Basta do gina-purify niya, gina-cleanse niya ang life naton sa subong for the future, no? Si Joseph, kabalo siya mag-control, palma lang siya sa iyang mga suffering. Okay? Kaga gina-refine kang Ginoo ang iyang character for the opportunities to come sa iyang buhi. Kag we believe nga amo man ini siya. Luyag sang Dios nga i-control tang self ta kay gina-refine niya kita ang aton nga character to make us ready
for the opportunity, no, to come sa aton nga kabuhi. Diri makita ta, no, sa kay Joseph, sa darkest trials ni Joseph diri, nakita man ang sovereign purposes ang God sa iyang kabuhi. Okay? Darkest trials to siya, sa kabuhi ni Joseph. Baw siguro mas si Joseph, Lord, ano na lang ni siya, Lord man? Malayo ako sa kay nanay, kay tatay, sa akong mga utod. Baw ari ako sa sininga lugar, sa Egypt. Ginpreso ako sa Malawi, yung mga tinuig. Ano na lang ini? Wala ako sa paryente diri. Why isang matabang sa akon? Darkest trials ina sa kabuhi ni Joseph, and yet nakita ta pili naton kay na kung paano siya ginbayaw kang kabuhi ni. Di nagambal na sang sovereign purposes sa Ginoo sa kabuhi ni Joseph. Okay? Sovereign purposes. Na mag-aabot ang mga pagpatamayos sa kabuhi ni Joseph. Example naton diri sa tawag lang mga suffering naton and pain. Dili nakabig nga isa ka buried seed. Ang binhi pala nga gintanom. Siyempre, paano mo na ito duta, makabig mo siya na dead, no? Patay na siya. Huwag ka man kabalo kung mabuhi o kung hindi. A buried seed. Sang basa siya sa tubig, maulanan siya, ma-germinate na siya, mahabok na siya, kay ara siya sa init, nga ginalubong sa lupa, kung mabasa kang tubig, na siya, mahabok na siya, tugtog nga mag-germinate siya, no? Kag mag-tubo. Amo na siya ang isa ka buried seed, no? Kag mag-develop siya into a flower, no? And afterward, mag-produce ang isa ka delightful fruit, mabinungahon sa kabuhi naton. Okay? That's the life of Joseph. And also, si Job chapter 3 verse 11. Job, the book of Job 3:11, hindi lang ang kabuhi ni Joseph nga ginpanggid naton diri, hindi lang ang kabuhi ni Daniel nga nakita naton diri sa Bible, but also ang kabuhi ni Job. Manami man nga example nanungod sang how to overcome sa mga suffering and pain sa kabuhi, at kung paano sila lately nga pakamayo kang Ginoo. Now in Job chapter 3 verse 11, siling diri, why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Ang kamuhi diri ni Job, nakita taman nga si Job nadula niyang iya mga kabataan. Nadula niyang iya nga health. Nadula niyang iya nga property. Siling sa asawa ni Job, tani, insekway mo na lang imo nga Diyos, kag amo na tungod sa imo nga mga trial sa kabuhi mo. And yet si Job, why sa Job, siling ano bala, gusto ka lang sa mga pagpakamayo, kung mga tao, hindi ikaw. Si Job, never din si kway niya ang pero diri, siling ni Job, kung tani, Lord, why died I from the womb? Tani, namatay na lang ako ba? Ito sa tiyan ni nanay ko. Why did I give up when I came out of the belly? Amorang iya, kinambal sa kusang ulihi, kinpamatian kang iya nga mga ang iya nga mga pagtilaw sa nga kabuhi, nakikita kang Ginoo, kag siling sang Bible diri, sa katapusan nga libro sang Job, balik sang Ginoo ang tanan nga mga nadula sa iya twice, no? Double ginbalik sang Ginoo. Job 23 verse 10, but he knoweth the way that I take,
when he hath tried me, I shall comfort as gold. Nakahibalo siya sa mga dalanon na akon ginahimo. Kag sa tion nga ginakilawan niya ako, nagagwa ako nga kaangay sa isa ka bulawan. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall comfort as gold. Job 42 verse 12. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Ang Ginoo nagpakamayo sa ulihi nga tion sa kay Job, sobra pa sa iya nga ginsuburan. Meaning nga gindoble kang Ginoo ang nadula sa iya. Okay? May isa ka saying nga nagasiling, there is a night before a day. May ara nga kagabiyon antes magbutlak ang adlaw sa kaadlawon. There is a pain and sorrow before comfort. May mga pagkasakit o kung kasubo antes magabot ang kalipay, ang comfort. There is a suffering before glory. There is a labor before receiving a reward. May mga pagpamagudlay anay antes magabaton sang reward. There is a planting the plants before harvesting the fruits. Matanam ka gid anay antes ikaw mag-harvest ikaw. Hindi ka gid pwede anay mag-harvest nga wala ka magtanom. Ang mumara sa kabuhi naton. Ayhan may mga kauna ang Diyos sa kabuhi naton, mga pagtilaw. Sige. Normal lang ra sa kabuhi naton nga may mga pagtilaw, pero nakita ra tanan kang Diyos naton nga mga painstaking efforts naton sa aton nga kabuhi kita ra kang Ginoo. Kagang Diyos great rewarder. Siya ang nagapatya man kang aton nga mga si David nagsiling man gani din sa Psalm 119 verse 71, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Siling niya, Lord, mas maayo pa nga ginatilawan ako para ako sa affliction, kay ako makatuon sang imo nga mga pulong. Kay tuod man, kung why kita sa mga pagtilaw, why sa mga nag-remind sa aton, sa mga pagtilaw, kung isa'y di taraman madumduman ang Ginoo. Diba? Pero kung dyan kita sa mga problema, sa italital, madumduman ta ang Ginoo nga ako ang last resort naton. Kay why raman kita kung tani, hindi lang last resort, kundi priority naton na whatever, na mga ara kita sa sitwasyon. Tanagin premium priority din. Okay? Hindi lang kung kinanglan ta Ginoo, maparapit lang kita kung yan kita sa italitan. Okay? So, it is good for me that I have been afflicted that I might learn thy statutes. Siling ni David. Kag sa verse 50, this is my comfort in my affliction. There is my 119 verse 50. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Amo ini ang akon nga kalipay, gikan sa akon nga kapipitan, ay ang imo pulong nagabuhi sa akon. Nagabuhi sa akon. Verse 92, 119 verse 92, unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction. Siling niya diri, kung ang hindi imo pulong, ang law ka para kang word of God, unless thy law had been my delight, or sa nakakalipay, I should then have perished in mine affliction. Inyan siling niya, malaglag ako sa akon nga mga kapipitan. Kasi, kaya mura ang pulong kang Diyos ang aton nga protection, ang nag-strengthen sa akon mga kapipitan. Okay? Ginasambit man gani diri no sa may 2 Corinthians chapter 1 verse 3 through 7.
nga ang comfort naton siyempre among aton nga Dios naging sabbit diri is the Father of all comforts. In 2 Corinthians chapter 1, abi naton. Verse 3, 2 Corinthians, ano, 2 Corinthians chapter 1. Nagasiling diri verse 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings, which we also suffer, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Kaya mo ni, nga sa aton nga mga affliction, ang Diyos among nagatag sang comfort sa aton. Ay kung kita gina-comfort sa Diyos sa aton nga affliction, kita kay baluman mag-comfort sa iban nga kadiin ang butang nga gina-experience nila na experiensyahan karadra sa tupa. Pero gin-comfort kita sa Diyos, therefore kita kabaluman mag-comfort sa ila. Because our God is the Father of all comfort, or the God of all comfort. Amo ni siya, no? Pinapakita sa Ginoo sa aton. Kita nga mga anak sang Dios nowadays, kabalo kita may narisari kita nga mga kinaalastindiran nga pagkabuhi, nagamo lang bala sa mga bagay nga nagakuan sa aton. Kausang mga ano pag tawag ni, no? Naga-trigger sa aton. But we know nga ang aton nga God, kabalo na siya maghatag sang strength sa aton kung some way man na pwede taluksan ang ini nga mga butang nga ginatubang nato. Maalata na sang lusot. Kaya mura ka sila sa Bible nga ang word nga temptation ra gambara ka mga trials nga ang Dios hindi man siya luyag nga may mga pagtilaw sa kabuhi ka nga hindi ka masarangan. There is a way to escape. Siling sa Bible. Sin Apostle Paul. Awan kang lura kang ligwa ang way man nga malutsan natin. Okay. Sa Bible, kay na nabasa-basa ko bala ang Biblia. Ano ni ang may mga comments dito about 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Agugos kasulatan ginhatag sang Dios sa aton agod nga mapinuslanon. Profitable. Is profitable for doctrine, for proof, for correction, for instruction in righteousness. Nga doctrine gid muna profitable in doctrine, for doctrine. Kaya iti ang doctrine, kung right doctrine, right living, right application. Doctrine nila. Correction, for instruction in righteousness. So meaning, kung ano man ang type of interpretation, pwede man nga devotional, kung i-apply ka, kung profitable man lang, it's okay, no problem. Kung ano pagid, kinabasa-basa ako, kung allegorical, kinamulay man ang nakita sa Bible. Depende sa context. Ang context nag-determines mo what is the context is saying. Matakap naman ako nung punto ikang Bible sa interpretation. Pwede man nga literal, pwede man tanan nga literal man ginapal kang Bible. Literal, medyo symbolical, allegorical, anagogical, ano pa dito kay na, no? Doctrinal, prophetical, amo lang natudlo kang Bible. Importante ang mangin mapinuslanon ang pulong kang Dios aton nga kabuhi. So number 1 man nakita ta diri ang comfort kang pulong kang Dios aton. Just like ginambal ni David, ha?
Siling sa Romans 8:28 nga pirmi naton ginabasa bala Romans 8:28. Kanami kang pulong kang Ginoo. 8:28 nagasiling diri, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Okay? And verse 18, sa verse 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So siling ni Paul, ginakabig ko ang ining nga mga sufferings naton sa siling nga present time, hindi siya worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So meaning si Apostle Paul looking forward niya rin nga daan ang mga blessing kang Ginoo kag ang reward niya sa aton nga ining suffering naton for a while cannot be compared to the glory that God is going to reveal in us para sa aton. Okay? Hindi siya makatapos. So meaning na gagmay lang dyan ng mga bagay ang kapagsilaw ta in this present time compared to the glory sa Ginoo. Anong sila ni Jesus in John 14:1? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. 2 Thessalonians. Kapa kita. 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. Diyan lang kita sa verse 18. Wherefore, comfort one another with these words. So, ini nga mga words na ginambal ni Apostle Paul there is from verse 16 and 17 nagambal sa the coming of the Lord Jesus Christ in the rapture will be a comfort para sa aton nga mga anak sa Dios. Okay? So, ang pulong sa Dios gatag comfort para sa aton. Kaya mamanggid ang tinutuyo sa Ginoo sa aton mga ma-comfort niya kita. Ang writing ni James kag ni Peter, mga comforting words ra dyan kung tanawon tagid. Kina-comfort nila ang mga scattered 12 tribes ng Israel, mga Jewish Christians na naglaplaag. Ang writings ni James kag ni Peter nagambal kang comforting, comfort para sa mga tumuluo. Okay? Ang tuntunong, ang crucifixion ni Lord Jesus Christ nagatag man sang comfort para sa atin. Especially iyang resurrection. Amor lang ginambal sang John 12:24 ng isa ka pinhi. Hindi siya tatabla no. Gambal ra kay Lord Jesus Christ ang death no and resurrection. In John 12:24 orasan. Kadasig ba o kadasig sa aton na oras. So hindi na lang pwede dyan makalakay. It's now 11:44. Pag-dream lang kita gamay lang istorya natin diri ang aton oras kadasig. Sige, thank you na lang no sa tanan kag kabay pa man ining aton nga naton sinaga about afflictions fruit. Aton nga mga pagpangabudlay, ang aton nga mga sufferings, pain nga sa subong ina-struggle natin dumduman ta ang Ginoo nakita sin no. Just like sa kabuhi ni Joseph, kabuhi ni Daniel, sa kabuhi Job, nakita ta kung paano nila na overcome tungod sang strength sang Ginoo ginatag sa ila kag nakita ang kamot sang Dios man sa ila. Just like us. Kag kina-claim naton ang Ginoo magabulig sa aton. Magapangamuyo. Lord Jesus, thank you gid sa ning amon nga meditation si mo pulong. Salamat Lord sa sini nga mga pulong mo kag our praying Father. It's one of us. Be here Lord. Kabay ikaw mag-atag strength and comfort sa mga kanatan mo. Tabakura sila sa imong pulong. Atagi sila sang kabakod. Kagatagi sila sang to remind them Lord sa imong mga pulong nga dapat na manatagan sa dako nga ipamod sa among kabuk. I'm praying also Lord Father sa mga kauturan po in abroad. Kabay Lord ka mag-atag strength Lord, sa mga kauturan namon dito. Salamat sa adlaw and also praying
na nag-leader and kay Charlotte and Brother Noel, praying Lord ikaw mag-strengthen sa ilam. And also praying sa nang natuto Rainer Sunday, Sister Juby, and also Tasha, and some of our friends at Pautod sa Ginoo Lord abroad, praying Lord some help para sa ila. In Christ's mighty name, this is our prayer. Amen and amen. Sige. Hatag kita sa special number, sino yun? We have after special number, magatag kita sa choir. Sure, na lang natin time kahit umatang kulang sa time. Sige. Okay, welcome sa kay brother and sister from uh, Conception. Okay, well, sige. Sige, do we have special number? Sige, hatag natin. Skip. Kadin. Para na to, para na. Sige. Awesome.
Tergeresa for that beautiful song. Sige, let's come to our choir. Natanda na tayo.
message is so clear para sa atin. Rescue niya kita as a sinner. Dito sa cross, sa Calvary, he died there and he was buried, and in the third day he rose from the grave. Kag nagapatiman sa nga siya nagpat sa atin, nag-rescue sa atin as a sinner. Mag-pray kita for the offering this morning, and I request to pray. Tanawin natin si Lola Leria sa pagpatuloy for the offering. Sometimes nag-abag ka sa natang mga offering sa Ginoo. So i-line up ko na lang si Pastor sa pagkanilay sa atin. May aga sa tanan. No? Ginapangabay tanan sa pag-indog. Malipayon nga ugto sining Sunday, no? Salamat sa Ginoo nga buhi ta sa gyapon. Sa nalipay nga buhi ta sa gyapon, say amen. Amen. Very good, no? Kalipay gid naton nga buhi kita sa gyapon sining kadlawon. Kay ini aton kabuhi ginuhulam ta lang gid sa Dios. Ginapangabay tanan sa pagbukas ang aton mga Biblia. 1 Thessalonians chapter 5, no? So muni aton nga tun-an subong, and no? So, pasensyahan nyo lang ang amon bata kagamay. Yung pertigid kakulit, no? Si Belle, she turned 3 years old today, no? Birthday niya subong. And nagpasalamat kami sa Ginoong ina nga bata, naging pagpakamaayo gid sa amon. No? I hope sa inyo man, hindi lang nakasagabal sa inyo bisa nga pagpamanti. Pasensyahan nyo lang na isang bata na mong nagamay sa likod. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, pakadto sa 18, sundan sa inyong mga mata, basahon ko dire. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, pakadto sa 18, rejoice evermore, pray without ceasing. It is in everything give thanks, for the will of God in Christ Jesus concerning you. So, ang sa Biblia, magkalipay. Magsiling kita ganit rejoice, ara bala ang mapagsik imulawas, inang isa ganit bangod sang kalipay nga ara sa tagipusohon mo. Isa nagakanta ikaw, isa mapasahod ikaw, isa energetic ikaw, no? Rejoice. And ang bagay diri, pray without ceasing. Mga muyo nga puntan, no? Arab lang be consistent sa aton nga mga pagpangamuyo. And everything give thanks, no? Pasalamatan tagil ang Dios sa kabuhi ta. Kung ano man ang tagsang ara sa kabuhi ta, dapat tuon kita nga magpasalamat gid sa Ginoo. Number 1, it is our borrowed life, no? Kabuhi ta hulam ni, no? Only one life. No? Kanami isang kanta nga ginkanta nyo, no? To rescue a sinner like me. So isa na sa mga pasalamatan nga nakilala Jesus Christ sa kabuhi ta. So pero tapat anong mga bagay nga pwede ta i-appreciate pagid ang Dios? Anong mga bagay pagid nga pwede ta pasalamatan ang Ginoo? No, ligad nagtakal kita about problems, prayer. Hindi lang man tema pasalamatan, damo man, no? Kita karon, ma-pray ta danay. Our Heavenly Father, salamat sining adlaw. Salamat sa imo kaayo, patawaran ang amon kasalanan. Na ako namon nga kami makasasala gid.
Nako namon nga may mga nahimo kami nga hindi maayo, may mga nahambal kami nakasakit, may mga nahuna-huna kami nga nagdagdag sa paghukom nga hindi sakto, patawaran kami. Lord, thank you gid sini nga pribilehiyo. Ikaw Lord magahatag sa amon kaalam. In Jesus name we pray. Amen. Magaling ko ng tanan. No? So ang ating ginatunan subong it's about rejoicing with thanksgiving. Ara blang nakalipay ka nga upod ang pagpasalamat, no? So pagpasalamat kung tanawon mo, sometimes it begins with giving. Correct? Kung may ginhatag kung isa ka tao, thank you, give. Ginlibre ka mo, ay salamat, gid uhaw nito. Ha? Ginlibre ka sa restaurant, lipay ka gid. Ginlibre ka sa samgyupsal, lipay ka gid. No? So which means rejoicing. Gakalipay ikaw. Ang imo tagipusoon nagakalipay nga may upod pagpasalamat sa Ginoo. There's a lot of things in lives nga pwede ta pasalamatan pag i-appreciate ang Diyos gid. Damo-damo gid. Kung ikaw mag-circle back sa imo kabuhi, sa bilog mo nga existence sa sini nga kabuhi, damo-damo ka gid pwede maisip nga ay Lord, ginakalipay ko gid. Salamat gid. Di ba? Salamat sang tinion nga upod ko akong pamilya. Sang tinion nga kung wala-wala may mga tao naging maayo sa akon. Salamat sa mga tinion nga abi namon hindi namon malampuwasan ang problema pero nalampuwasan gali namon. Lord, salamat sang tinion sang kapigaduhon upod kagidya namon. Di ba? Damo-damo na nabatsagan yung bla kagi bla kita sa kabuhi naton nga grabe fear mo pulba ka. Kagi na nga grabe pulba mo abi mo may matabo na. Pero nag-twist sa positive nga bagay. Di ba? Lait dami nami ang joy after. Ay, gikulbaan gid ko, bi ko. Ilinaway na pero gali nagsinadya pa. Nag-inistoryahanay, bangol sang amo sa to nga bagay, na-restore ang pamilya. Do amo pagit yung naghahinagaray nga magtipon-tipon kami. Di ba? Katahom sa Ginoo no? Unique ang mga plano sang Ginoo sa kabuhi naton. To be honest with you, sa aton kabuhi, may mga obstacles gid, no? Isa butang tabi, sino man abi mahambal nga malipay nga kasakitan ka. Di ba? Sa tawhanon nga balatsagon, hindi mo gusto masakitan. Pero sa tawhanon nga balatsagon, hindi ka malikawan. Right? Sa aton nga kabuhi, sa aton kalibutan ini, ikaw may time na fail ka. Di ba? Bisan may time hindi mo gid ma-please iba. Amen? May bisan sa tao, may tao gid nga hindi kami ansay. Amen? Masakitan ka. Pero nagali nga makuha naton sa atong pangabuhi. Ang nami gali sina is ma-develop imo attitude, imo character, nga bisan wala minanamian sa imo, you're still doing the right thing and glorifying the Lord Jesus Christ. Amen? So, kung sa tawhanon nga balatsagon, mag-give up ka na. Hindi na ko Hindi ko na sa pagimuan mayo Kaya bisan ano mo nagli ka maayo siya, naway man imo batian. Sa tawhanon nga balatsagon, no? Pero ang gusto sang Ginoo sa aton niya, learn to forgive and love them. Amen? So, kanami isang aton kabuhi, to be honest. May isa ko illustration bala before ta magkadto sa atong mga points. Ano ta ma-appreciate ang mga bagay sa kabuhi? Have you remember Adam and Eve? Kung tanawon mo, itakal tayo in the book of Genesis, very blessed sila katama. Di ba? Ang wild subong, hindi ni wild sa una. Hapos na iya, maagyan mo lang na, hindi iya ka naipagsakiton, hindi iya ka pagkanon, hindi iya ka pagkanhon. Di ba? Peaceful living. Di ba? Nagabutang time na it is because of sin. Di ba? May gindumili ang Ginoo nga hindi nyo paghilabtan kag hindi ka mo magpatintar. So which is nyawa, ara na iya sa iya yung natintaron niya gid ka.
Magpakasala ka. Alam ba? Ikuan yung utok mo, tin, i-ano niya ka, ituon niya ka, hasta makahimo ka na sala. And anong saddest thing na tabo, nakahimo sila sala sa Diyos. Di ba? So karon kiling tuan sila sa yawa. Sino tong yawa? Manog. Ano to tawag sa iya? Ano to? Serpent. Di ba? So karon kiling tuan sila. Nakasala. E naakig ang Ginoo. So kung tanaw mo sa aton kabuhi, there's a lot of things or blessings surrounding you. Tamo pagkamaayo nga pwede mo tanawon sa imo palibot. Pagtangla mo pa lang sa palibot mo, kanami isang bukid. Pagtangla mo pa lang sa piyak mo, kanami isang dagat, kanami isang sunset, kanami isang tinugas ng Diyos. But sometimes, nadula ang kasadya sa tagipusoon, kag apresyar sa Ginoo kay bangod na punan na tasang negatibo sa palibot. Amen? So, damo-damo ta pwede pasalamatan sa Diyos. Number 1, anong pwede ta pasalamatan sa Ginoo? Abalaan ko damo-damo, pero mahatag lang ko 3. Number 1, anong mga bagay nga pwede ta pasalamatan sa Ginoo? Number 1, peaceful living. Peaceful living. Magsiling kita peaceful living, ano na siya? Magsiling kita word na peace, linong, kalinong. Diba? Lanawang tabla in the book of Colossians chapter 3 verse 15. Anong ba siyang Biblia? Colossians chapter 3 verse 15. Nga salamatan tagid niya. Ano ang nami kag ano ang benefits sa pagpasalamat naton sa sininga bagay? O sino makatindog basaha sa ako ng verse? Colossians chapter 3 verse 15. Di mo ya? Sino? Matukso ako? Ruin your heart, to the which also ye are called in one body, and giving thanks. Kita niyo ano ba niya? Let be peace, ano ko no? Be with you. Or roll. Or let the peace of Christ. So which means, kay karon kay ara ang tagli kay Kristo Jesus, ang kalinong, ang nag-guide sa aton. Ang balaan ng Espiritu, among nag-guide na sa aton. So pasalamatan, tagli ang guidance sang balaan ng Espiritu nga ginatagaan niya ta kalinong sa piyak sang magamong nga kalibutan. Amen? Kung tanawon mong kakalatabo subong sa politika, kagarot, di ba? No? Sa social media, kagarot. Butang taabi, sa imo palibot, sa imo isig pariho, imo katrabaho, di ba? Kagarot. Sometimes, may mga time nga nagabad mood, ikaw bangod, wala ka peace sa imo mind kag heart. Amen? Do you agree with me? Sometimes, suplada kita, kay bangod, hindi naman sometimes mahambal ang problema, pero may ara nga mga bothered sa aton mind, kag wala ka peace sa aton heart. Amen? Amo na, do ka madinumuton, do ka, when we say this, like, hindi gentle imo heart, do hapos na sa imo makahambal sakit nga tinaga, kay bangod, wala ka peace sa imo heart. So, anong mga bagay nga gakuha sa peace sa imo heart? Number 1, sin. Sin. Amo gining gakuha sang peace na. Ang sala nga ginaubra naton. So anong mga sala? Hindi ko man balaan kung ano inyo mga tagsa-tagsa nga mga pangabuhi, hindi ko man balaan inyo nga mga daily living, pero to be honest with you, no? Amo ni kis ang gadula sang aton joy sa aton heart. Inang may kaakig ka, kwaon niya ginipis sa imo heart. Kwaon niya ning imo nga joy, nga do hindi ka na lang, huwag makita mo isa ka tao, do bad mood ka dayon. Kaya may akig ka sa iya. So, kwaon niya ginang peace sa imo heart. Ano pagid? Amo nung mga sala pagid, inang bugal, inang madinumuton, no? Ang dumot, hindi gid imayo ina.
Daan ka lang sa nyawa, sinasang hindi ka katulog, kig ka sa tawo, kaminsaron mo sila permi, kay akig ka sa ila, doon na bala. So, pasalamatan tang Ginoo ang peace gid nga ginahatag niya sa aton. May mga time bala kagi sa inyo nga misunderstanding sa pamilya. Batuhanay na storya, but at the end of the day, gintagaan Japon sang Ginoo kalinong ang pamilya. Amen? May mga time nga, ay, hindi na sila mayuhay, kaya nagsabtanay sila. Pero ang Ginoo nagngita way nga i-restore or i-restore ang tanan sa isa kag isa. So, amo lang pasalamatan ta sa Dios. Lord, thank you, gid. Sang kalinong, sang peace nga ginhatag mo sa akong heart. O, butang tabi sa mga pamatanon. Sa una, dumduman ko, kaya gagugma-gugma ka, do hindi ka gid katulog. No? Selos! Do hindi ka gid katulog, do akig ka gid. Hindi ka man kakaon chat, no? Bangon sang gugma. No? No? Basta may mga kabataan dire, oh, may mga gugma-gugma na ni, coming na ni sila, no? So, to be honest with you, ngayo bulig sa Diyos, Lord, gay ko peace, do bothered ko sa akong assignments, pressured ko katama, do ga ka anxiety ko sa mga gakabatian ko, do gakasakitan ko sa gakalatabo sa amon, Lord, gai ko peace. So, grabing nami gid ya katama ang Ginoo sa kabuhi ta. There's a lot gid nga pasalamatan ta sa Ginoo gid, no? Nagabot sa timpo sa kabuhi namon, no? Natural gid nga wala sing perfect nga panimalay or marriage nga wala gid misunderstanding, natural gid, no? Every time na kami ni ma'am or kami ni Mrs. na, no, siyempre natural gid na kami wala kami pagintindihan na vlog isa may ara kami nga baysay nga gakaon kami nga may ara kami nga so butan sa social media kasi ako hindi ko agree siya hindi agree man, so kis agap gagakos ang ginatawag nga wala peace sa isa kag isa, no? So pero ang pinakamanami is, Lord, hindi mo niya gusto mo ang amon panimalay may peace. Lord, gusto mo yang may peace ko sa heart. Kung may misunderstanding man sa panimalay or sa pamilya or sa mag-abyan or butang ta sa friends nyo or butang ta sa GC nyo, may time gid isa nga wala gusto anay isa kag isa. May time gid nga ma-misinterpret ka to, makasaba tong isa amo ni, maka-intra man tong isa amo ni. So, anong nami gali? When it comes like sa do hindi mo maintindihan nga sitwasyon, learn to pause. Pause for a while. Arab lang, hindi danay magpasaga-saga. Pundo danay pundo. Lord, ako pa ni, Lord, sakto pa ni bala, or basi gakain tuan ako sa nyawa. Balan mo gusto sa nyawa, wala ta peace. Gusto sa nyawa, magilinaway kita. Gusto sa nyawa, hindi makita ang love sa isa't isa. Gusto niya sa nyawa. So, sa tawahan nga balatsagon kung madala ka, tandawan ka sa nyawa. Even, including myself. No? Ako, ginano ko gina-recognize ko ginakonsert ko dolaw ay, no? No, hindi niya sakto. Oo! Ay, ti pastor ka. No! Even me, gasagel kami na. Maskin makutunta si pastor, may time na nga, gabato sa balatsagon namon, pero kapasalamat sa Ginoo nga lead ka sa Diyos. Amen? So, let the peace be with you. Kuha na ng mga anger mo, like mga kaakig ta, pasalamatan tang Ginoo nga ara siya. Gaan niya ka peace sa imo heart. Ikaduwa, no? Ikaduwa nga verse. Paano ta makapasalamat pagin sa Ginoo? Through peace, ang kalino nga ginhatag niya sa aton. Ikaduwa nga letter P, prayers. Prayers. Tanawon tabla, balikan datong aton nga verse. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Hamba niya diri? Pray without ceasing. So, di kagli ka pasalamat sa Ginoo pamagi sa pangamuyo pagid. Pasalamatan ta nga may mga tawo nga naga-pray sa aton. Pasalamatan ta may mga tawo nga nag-mention sang imong ngalan or aton ngalan sa ila mga pangamuyo.
To be honest with you, basi wala ka kabalo, no? Hindi man ta kabulig. Not all the time, financial lang pwede ta mabulig. But sometimes your time to take time nga i-pray sila kag ipangamuyo sa Ginoo ako na nakabulig. Amen? So, pag po nangamuyo ay really importante gid. Pangamuyuan tang inyong pag-eskwela, no? No, may mga college kita diri, may mga pila ka bilog ta din ng colleges diri. So, hindi mo malaan kung ano subong damo kabataan ga give up kay bangod pressured sila katama. May mga kabataan nga naging rebelyoso kay bangod hindi sakto pagtrato man sa ila. May mga tao nga naging problemado katama bangod pigado man katama ila pamilya. Amen? Natural nga may kapigaduhon gid sa kabuhi. So, pero anong pinaka-importante naton nga obrahon pangamuyuan taton ginikanan nga Lord, buligi lang akon mama kag papa nga ipalayo sa masakit nga mahimun-an akon kinanglanon makatapos ko. Lord, ginapangayo ko man buligi man akon kabataan, ginapangayo ko buligi akon pamilya nga magpinalanggaanay kami, nga magpinangamuyuay kami, nga magbuligay kami. No? Sa pangamuyo, salamatan tagid. Ikatatlo, last, anong mga bagay nga pasalamatan naton? Number 1, peace, di ba? Kalinong nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Pasalamatan tang mga tao nga nagapangamuyo sa aton. Kasi without your knowledge, there's someone or there's somebody mentioning your name in their prayers. Without your knowledge. Wala ka kabalo, may tao galiya nga, ay wala ka bala kabalo nga ginapangamuyuan ka namon. Wala ka kabalo nga we're praying because your mom or your father or your parents informed us or shared their burdens, no? Nagpabalo sila sa ilang kabugatan, kasubok, sakripisyo para iangat kamo sa pagpangabuhi. Amen? So pasalamatan tagid ang mga tawo nga nagapangamuyo man sa aton. Salamatan tang Ginoo nga libre lang ang pangamuyo nga pwede ta kadiretso sa Dios. Amen? Last, anong pasalamatan tagid sa Ginoo? Number 3, His goodness and salvation. His goodness and free salvation. So, Pastor, naging gaano kaayong Ginoo sa kabuhi ko? The answer is in you. Di ba? Paano mo ma-appreciate ang Ginoo kung wala mo sa gina-recognize? Paano mo mahambal nga, Lord, maayo kagid sa kabuhi ko? Ano na gali, there's a lot of things na pwede salamatan ng Diyos. It doesn't mean na nakabatsyag kita budlay, nakabatsyag kita sang kapigaduhon. It doesn't mean nga hindi na mayong Ginoo. No. Hindi amo na. Bisan may kabudlayan, may hibi, may sakit sa buot, may kapigaduhon, wala na sulutanon, wala na inugbayan, duway na inupakaon. It doesn't mean nga hindi na naging maayong Ginoo. Damo japon ka pwede maisip nga naging maayo ang Diyos sa kabuhi. Amen? Nagabot sa time sa amon, no? Nagabot sa time sa amon nga God, wala gid, no? No, I always say this nga hindi ko abi bala pala share gid. Hindi ko pala share gid nga klase nga tawo. Kung kaya ko ya kimkimon ko lang na. Do hindi ko bala nasanay nga kung dumaluyahan ko kinanglan ko ipasa man sa iba. Do gusto ko nga ako lang, no? Do may attitude ko nga muna. So, nagabot sa time sa amon nga pigado gid, no? Do nagka-problema gid. So, mangudala na ba na sa yawan man nga mga kakadala man nga mga tawo, no? Wala ka man lang point sa kabuhi mo nga the time nagabot sa punto nga dumaugot-ugot na gid ko. Oh, na wala ka man gapangilapot, wala ka man gano. Pero ginahinangtan ka bala, basta nga naapektuhan pa imo pangabuhi. So the time do gusto ko gid makig, no? Gusto ko gid makig. Pero gapasalamat ko sa Ginoo nga ang Dios naging maayo gid gyapon. May tinion nga wala gid, pero ang Dios never nagpabaya sa amon. Amalan ko man sa inyo, right? So, may mga time nga
God will going to allow you to experience that you will be empty. Savings mo will going to be empty. Ay, kay duga salig ka na lang kay may kwarta ka haw, do hindi mo na ko kilala. So, ang Ginoo i-allow yan na nga ipa-experience sa imo. So, kanami lang gali nga ang Diyos sa piyak sang kabigaduhon, sa piyak sang kasakit, ang Diyos upod ka kag maayo gid siya sa aton. Amen. Kagibla ka mo nga napapiyong mo mata mo, your tears of joy and saying, Lord, thank you. Abi namon hindi namon malungkuwasan pero maayo kagid. Amen. So, pastor, mong gulang abi sudaan mo, namit na yan. Lahat, no? Kapag pagid may gata, aba, ano na lang gid. Pasalamatan tagid ko na nung ara sa lamisa ta. Amen? God is good all the time. Sino gabati? God is good, to be honest. Ang Diyos maayo gid ka tama. Damok-damok ta pwede maisip na pwede ta siya pasalamatan. Pasalamatan tagid ang kaluwasan. Amen? Nakabaton kita, nakilala ta si Jesus Christ, siya lang gid aton manluluwas, libre ka tama, hindi mo kinanglan bayran amat-amat para kapalangit ka. Di ba? Wala tudlo nga muna sa Bible, ha? Ang tudlo sa Bible, it is for free. God, or si Jesus Christ, nagpakatao para kay sino? Para sa aton mga sala. Tubuson kita sa aton kasalanan, nagud maiwas kita sa impyerno. Ang impyerno nagadabdab ng mga kalayo, kag hindi gusto sa Ginoo dito ka. That's why He prepared His mansion in heaven. Amen? Sino nalipay nga nakilala yung Ginoo sa kabuhi niya? Sino kapasalamat nga may pamilya siya? Say amen. Sino kapasalamat may mga tao nga naging maayos kabuhi? No? Amo na bala kung may time ka, to, kas, tito, tita, ano mo da, tawag mo, mama, papa, lulu, or ano mo da. Thank you, Gid. Sang tayo nga nangayo ko kwarta sa imo, naging maayo ka din. Lord, to, kas, sino man da? Thank you. Sang tinion nga down ko, wala lang ko nagpabalo, pero sa hagad ko kung malagaw na lesson problema. Amen? So, pasalamatan tang Diyos sa kabuhitan. Ang peace, prayer, kagang goodness, kagang salvation sa Ginoo sa kabuhitan. Pasalamatan tagid. Kamo ng mga butang ta diri ng mga colleges, mga students, always thank your parents. Always appreciate them. Iban, ato sa iban nga lugar, without your knowledge, basig libig ato wala mo lang mabalaan. Hindi nila gusto ipabalo kay basig pamugatan kamo nga layo kamo. Diba? Kamudlay kung layo ka, homesick. Diba? May isa ko friend, di na siya magbalik sa buwan lugar kay budlay ko. Ang trato sa ila kuno. May time nga do totoy ka kuno nga ginasingkitan. So skit, no? So pangamuyuan tagit ang tagsa-tagsa. Kagpasalamatan tang mga tao nga naging maayos pa po. Amen? Ma-pray kita. Our Heavenly Father, salamat gid sining adlaw. Salamat sang kabuhi kag paulam mo. Salamat sang safety, salamat sang guidance, salamat sang peace, salamat sang answered prayers, salamat sa mga tao nga nagapangamuyo kag nagabulig sa amon. Salamat sang kaayo mo, salamat sang imo nga kaluwasan nga libre lang. Lord, ginapangamuyo namon ang tagsa-tagsa nga kung may problema man ma-overcome gid. May kapigaduhon, may kinawadpon, pero Lord, magasalig kami yapon sa imo. Lord, tudlui kami nga ang amon tagipusoon mapinasalamaton. Kabalo mag-appreciate sang simple nga bagay, kabalo magpasalamat bisan gamay lang nga bagay, kay na Lord blessing halin sa imo. Lord, patawara kami sang amon kasalanan, kung kami nakahimo sala sa amon panguna-una nga wala namon nabantayan, sa amon nga bibig nga nakahambal kami nga hindi insakto, patawara kami. Lord, ang amon tagipusoon, tinuigid, nga ara ang joy, ara ang love, ara ang forgiveness, ara gid ang unity, ara gid ang good spirit. Lord, tagai kami sang good motivation, kag Lord, tagai kami, Lord, sang
spirit nga maayo, nga may ara malulu, kabalo sang magpatawad, tagai kami Lord kusog kag kabakod adlaw-adlaw. And Lord, I'm gonna include my daughter, amo ni si Belle, nga ang kabuhi niya Lord nga magamit gid sa ito. Lord, ginapasalamatan namon ini nga bata nga naging blessing gid sa amin. Thank you, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Ay. Thank you again, Brother Tom, for that expiring. Yes, we have delivered something happen. Okay. Right. Again, no? So, i-recall na to, no? I-remember natin ang mga things that we need sa ating mga kabuhi when we are in our burdens, sufferings in life, how to listen. Sige, Pastor Kay, na through the peace of God, through prayers, and through God's goodness, and the free salvation na ginhatag sa Ginoo sa aton. I-remember natin ang inyong mga bagay na ginhatag sa Ginoo para sa aton. Thank you, Brother Sam. Kag mag-kanta kita sa pagtakop sa sinaton nga kalantahon. Dali kita sa aton kalantahon. Thank you, Lord, for the trials. Kabuhi. Okay. Ay, kita 69. Magkakakop ito sa pagkanta. Number 8, please. Ready? Sing. Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience to try us free. In that process of growing, I learn to bear, but it goes against the way I am to put my nature down and let the Spirit take control of all I do. For when those trials come my youth, my nature shouts the things to do, and God so prompting can be easily ignored. And thank you, Lord, with each trial I feel inside that you're there to help read and guide me away from
kita sa pangamuyo. Okay? Pag-pray kita, again, I request Lola Leria sa gihapon sa pangamuyo. Pag-pray kita. Kamuyo kita sa imong may nga langit no na may gamahan natin diya sa among kabuhi Lord. Salamat dito mo. Dili mo na ginhatag mo sa amon. Salamat Lord sa mabutang ginhatag mo sa amon nga makahatag sa amon sa kusog kakabakod kag Lord. Salamat sa mga pulong nimo nga amon nabatian mga paplikan amon sa amon tagsa kakabuhi Ginoo. Ubayan mo kami ang amon mga pastor Tabaris, Pastor Sam, tagaan sa mga lawas kusog kabakod sa pagpalakad sa imong mga pulong Ginoo kay ikaw maghatag sa ila sa kusog kabakod sa adlaw nga tanan. Lord, ginamatan ko gid ang akon mga kabataan dito, akon apo, salamat gid Ginoo nga subong nagasimba ba tong akon nga bata no. Salamat gid Ginoo nga kabay nga kanagin maga-guide makana sa anang madalanon kag sa kay Rayman kawan sa kaalam sa iyang trabaho sa paghimo sa anang helikopter Lord, ginapangayo ko gid sa imo ang tanan mga butang ang pagpapakayo mo sa amon kabuhi Ginoo. Salamat gid Ginoo sa mga blessing mo nga ginatag mo sa amon Ginoo sa Lord adlaw nga tanan Lord ginatugyan ko gid sa imo na ikaw ginaga-bless nga amon mga kabuhi nga magpadayon kami sa pag-alagad sa imo nga magpatutong pagit sa imo tugtog sa katapusan sa imong pag-abot. Lord, buligan mo kami, bunan mo kami sa among kinahanglanon sa adlaw nga tanan, kag pipigan mo kami Ginoo sa mga balatian Ginoo. Naabot sa gihapon masapuan kami Ginoo, nagasimba sa imo sa espiritu nga kapatuoran. Lord, gatugyan ko gid sa imo ang tanan, ay mo makadakan nga diri nga magpadayon Ginoo sa pag-alagad sa imo. Never gid sa nga makuntak, no? Kagihapon masapuan gid kay ang pagdali lang ang pag-abot sa Ginoo. Pagpadayon gid kita sa atin nga pagtuo ka na kay naginalan taw kita Ginoo, sinig na lang taw kita Ginoo sa iba nga pungsod, no? Na nagapadayon kita sa pag-alagad ka na sa Ginoo. Lord, kinaampo kang nasali ko gid sa imo, na hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami pagtalikdan, na nagasali ka nagadayaw sa imo sa gihapon. Ginoo, ginaampo kang ginabalik ko ang pagdayaw kapag himaya sa imong ngalan. In Jesus' name, Amen. Thank you, Git. Good morning, everyone. Thank you sa aton presence this morning. And also, thankful kita sa ating mga viewers sa Pinoderato sa ibang lugar. Ang Pinoderato pakamayo sa inyo. Thank you and God bless us all. So this coming Saturday, we have a Young People Fellowship dito sa may Kukulong, no?